Sa araling ito, ating tatalakayin ang epekto ng aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika at lipunan. Sa isang lipunan, ang bawat isa ay pinakalooban ng mga karapatan na mayroong kaakibat na tungkulin. Ibig sabihin, ang lahat ay mayroong mahalagang gampanin sa bansa at tayo ay inaasahang maging mapanagutan sa lipunang ating kinabibilangan. Mahalaga na ating mabatid na mahalaga ang pakikipagtulungan at pagkakaisa ng mga mamamayan at pamahalaan para sa mas mabilis na pagkamit ng pambansang kaunlaran at pagtugon sa mga suliraning panlipunan. Ano ang maaaring gawin ng mga mamamayan upang makatulong sa pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong panlipunan at pagkamit ng pambansang kaunlaran? Ano ang mga pamamaraan na maaaring gawin ng mga mamamayan upang aktibong makilahok sa mga gawaing pansibiko sa bansa? Paano makaaapekto ang aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa gawaing pansibiko? Ang mga katanungan niyan ay masasagot ngayon sa tulong ng ating AP Hub Educators. Tulad ng ating napag-usapan sa ikalawang aralin, mahalaga ang aktibong pagkamamamayan ng isang individual upang makapag-ambag sa pagpapatatag ng lipunan at pagpapanatili ng demokrasya sa bansa. Ang pagiging aktibong mamamayan ay nasasalamin sa pakikilahok sa mga gawaing pansibiko na makatutulong sa pagpapaunlad ng lipunan. Ang salitang sibiko ay mula sa salitang Latin na nangangahulugang mamamayan. Sa sinaunang lipunan ng mga Pranses, ang civic ay tumutukoy sa mga mamamayan na nagbubuwis ng buhay para sa kanilang kapwa. Kalaunan, ito ay napalitan ng civil o civilian na tumutukoy sa isang individual na wala sa serbisyo ng militar o pamahalaan ngunit nakatutulong sa bayan. Sa kasalukuyan, ang civics o sibiko ay tumutukoy sa mga mamamayang bumubuo sa lipunan. Samantala, ang mga gawain ay sinasagawa ng mamamayan na layuning makatulong sa kapwa at lipunang kinabibilangan ay gawaing pansibiko. Ang gawaing pansibiko ay mga gawain na sinasagawa upang makatulong sa pagkamit ng kaunlaran at kabutihang panlahat. Ito ay sinasagawa ng walang hinihintay na kapalit at bukal sa kalooban ng isang tao. Halimbawa na lamang nito ay ang pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran, pagtulong sa mga may kapansanan, pagtangkilik ng mga gawang produkto ng komunidad, pagsunod sa mga batas trapiko at marami pang iba. Mahalaga na taglay ng isang mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko ang mga katangian ng pagiging makabayan, makatao, produktibo, matibay ang loob, may tiwala sa sarili, matulungin at makasandaigdigan. Sa isang bansang demokratiko, ang mga mamamayan ay mayroong karapatan na makilahok sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Isang paraan para maisakatuparan ito ay ang pagbuo ng mga samahan na makikipag-ugnayan sa pamahalaan upang iparating ang kalagayan, hinaing at mga pangangailangan ng mga mamamayan. Kaugnay nito, ang mga mamamayan ay inaasahan na makikilahok sa mga civil society. Ang civil society ay ang sektor ng lipunan na hiwalay sa estado. Ito ay binubuo ng mga mamamayang nakikilahok sa mga kilos protesta, lipunang pagkilos, at mga non-governmental organizations at people's organization. Ang kahalagahan at bahaging ginagampanan ng civil society sa pagpapasyang panlipunan, pampolitika at pangkabuhayan ay binibigyan diin sa Article 2, Section 23 at Article 8, Section 15 to 16 ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ilan sa mga pinagtutuunan ng pansin nito ay ang issue ng katiwalian o korupsyon, kahirapan at pagkasira ng kapaligiran. Ang kahalagahan ng civil society ay nabigyan diin din sa Local Government Code of 1991 kung saan isa sa naging katangian ng ating pamahalaan ang desentralisasyon. Sa desentralisadong pamamahala, binigyan ng sapat na kapangyarihan ang lokal na pamahalaan na
matugunan ang mga pangangailangan at mabilis na tugunan ang suliranin sa nasasakupan nito sa pamamagitan ng pagtatadhana ng mga ordinansa. Sa pagbubuo ng mga ordinansang ito ay nagaganap ang mga public hearing na kinasasangkutan ng mga maaapektuhan ng patakaran at mga civil society. Mahalaga ang gampanin ng civil society sa prosesong ito sapagkat inaasahan na sila ang magsusulong at magbibigay proteksyon sa kapakanan ng kanilang kinatawang pangkat. Ito ay isa ring pamamaraan upang makasali at maging aktibong bahagi ng pagsasagawa ng batas ang mga mamamayan na kinakatawa ng mga civil societies. Mayroong dalawang kategorya ang civil society, ang People's Organization at Non-Governmental Organization. Ang People's Organization ay may layuning bigyang proteksyon ang interes ng mga kasapi nito. Ang bumubuo dito ay mayroong magkakatulad na katayuan, adhikain, at nais na isulong na interes ng pangkat. Ilan sa halimbawa nito ay ang Homeowners Association na nagsusulong ng kaayusan sa kanilang tinitirahang lugar at nagsasaayos ng mga hindi pagkakaunawaan ng mga miyembro, at Supreme Student Government na pangkat ng mga mag-aaral sa isang paaralan na nagsusulong ng mga proyekto at programa na humuhubog sa leadership skills ng mga mag-aaral at magsisilbing tinig ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mga school improvement plan upang maisulong ang kanilang kabutihan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga non-governmental organizations naman ay may layuning suportahan at magbigay tulong sa mga programa at gawain ng mga people's organizations. Ang mga miyembro ng NGOs ay maaaring magkakaiba ng pinagmulan, subalit mayroong iisang advokasya. Halimbawa nito ay ang Operation Smile Foundation na nagbibigay ng tulong at suporta upang libreng maoperahan ang mga batang ipinanganak na mayroong cleft lip. Ilan din sa halimbawa nito ay ang Gawad Kalinga na nagsusulong ng pabahay at mga proyektong tutugon sa kahirapan at bantay kalikasan na naghahangad na matugunan ang mga suliraning pangkalikasan. Bukod sa pakikilahok sa civil society, marami pang pamamaraan ang maaaring gawin ng bawat mamamayan upang aktibo makilahok sa mga gawaing pansibiko. Ang sumusunod ay ilan sa iba pang pamamaraan sa pakikilahok sa mga gawaing pansibiko sa bansa. Una, ang pagiging katuwang ng pamahalaan sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. May sasagawa ito sa pamamagitan ng pagiging mulat sa mga kasalukuyang kaganapan ng bansa. Makatutulong ito upang maging mapanuri at mapagmasid ang isang individual sa mga kaganapan sa lipunan. Sa ganitong pamamaraan, ang isang individual ay makabubuo ng isang matalinong desisyon at posisyon tungkol sa mga isyung kinakaharap ng ating komunidad at bansa. Ang pagiging mapanuri ay makatutulong din upang ating mabatid ang fake news at balitang batay sa pagsusuri at katotohanan. Ang pagkakaroon ng kaalaman ay makatutulong din sa atin upang mahubog ang ating kasanayan upang maimpluwensyahan natin ang mapamahalaan na tugunan ng mga isyung mahalaga para sa atin. Ilan sa mga halimbawa ng kasanayan upang tayo ay makilahok sa pamamahala ay ang sumusunod. Pagsulat at pagpapadala ng liham sa kinauukulan tungkol sa mga suliranin sa ating komunidad. Paglapit at pag-ulat sa mga ahensya ng pamahalaan na nakatalaga sa partikular na aspekto na kinakailangang bigyang pansin o maging sa mga organisasyon na ang pangunahing layunin ay may kinalaman sa kaganapan na kinakailangan tugunan. Paggamit ng iba't ibang social media platforms na makatutulong sa pagkakaroon ng public awareness tungkol sa issue at makatutulong upang makakuha ng suporta mula sa mga tao o pangkat upang bigyang solusyon ang mga suliranin sa ating lipunan. Ikalawa, ang pagsunod sa mga batas at alituntunin ng pamahalaan. May sasagawa ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na kamalayan sa mga batas at alituntunin na ipinatutupad sa lipunang kinabibilangan.
Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa bagay na ito ay makatutulong upang tayo ay maging mas responsable sa ating kilos at maging mapanagutan. Ating tandaan na ang pagsunod sa mga batas at alituntunin ay makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan at kaligtasan ng bawat isa. Ikatlo, ang pakikiramay at pagtulong sa panahon ng krisis. Sa kasalukuyang kalagayan ng bansa, isa ito sa pinakamahalagang bagay na maaaring gawin ng bawat isa. Ayon sa World Bank nitong 2021, tinatayang umaabot sa 70% ang populasyon ng Pilipinas ay kabilang sa mahirap at vulnerable na mamamayan sa kasalukuyan dulot ng pandemya. Ibig sabihin, ngayon mas kinakailangan ng pagdadamayan at pagtutulungan ng bawat isa. Maaari itong maisagawa sa pamamagitan ng pagboboluntaryo sa iba't ibang organisasyon na nagbibigay ng mga libreng medikal at legal na serbisyo at nagsasagawa ng mga relief operations para sa mga nangangailangan. Maaari din gumawa ng mga initiatives upang makatulong sa mga mahihirap, minority o mga marginalized sector ng ating lipunan. Ikahuli, ang pangangalaga sa kapaligiran at paglinang sa mga pinagkukunang yaman. May isasagawa ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggawa ng mga bagay na makasisira dito at pagiging responsable sa paggamit ng mga ito. Sa ganitong pamamaraan, ating matitiyak na ang mga yamang ito na siyang pinagmumula ng ating mga pangunahing pangangailangan ay mapakikinabangan pa rin ng mga susunod na henerasyon. Sa kabuuan, mahalaga ang pakikilahok ng bawat isa sa mga gawaing pansibiko upang matiyak ang katiwasayan, kaligtasan at kaayusan ng pamumuhay ng bawat individual sa lipunan. At nawa ay mahubog mo ang mga nabanggit na katangian upang maging handa sa pagiging aktibong miyembro ng ating lipunan. Ang pagkakaroon ng mga mamamayan na aktibong nakikilahok sa mga gawaing pansibiko sa bansa ay maaaring makapagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan. Ang bawat pagkilos sa mga mamamayan ay mayroong epekto sa lipunang kinabibilangan nito. Ang sumusunod ay ang mga pangunahing epekto ng pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa bansa. Una, nagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Ang pagsunod ng bawat isa sa mga batas at alituntunin ay makatutulong upang maiwasan at mabawasan ang mga kaguluhan at suliranin sa bansa. Makatutulong ito upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan at magkaroon ng ligtas sa pamumuhay ang bawat mamamayan. Ikalawa, madaling naibibigay ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at nabibigyang solusyon ang mga suliranin sa komunidad. Ang pagkakaroon ng mga mamamayan na mulat sa mahalagang kaganapan sa lipunan ay makatutulong ng malaki upang mas madaling mabatid ng mga namumuno sa lipunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan nito. Sa pamamagitan ng mga aktibong pakikilahok sa mga gawaing pansibiko, nagagamit ng bawat mamamayan ang kani-kanilang kakayahan upang makapagbigay ng mahalagang kontribusyon sa lipunang kanilang kinabibilangan. Ikatlo, nabibigyang katuparan ang mga gawain o proyekto sa pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa bansa. Ang partisipasyon at pagtutulungan ng bawat isa ay nakatutulong upang mapadali ang pagkamit sa mga itinakdang layunin o mithiin ng bawat proyekto o gawain sa lipunan. Mas madaling makakamit ang katagumpayan kung ang bawat miyembro ng lipunan ay nakikisangkot sa pagsasakatuparan ng mga ito. Sa kabuuan, ating mababatid na ang pakikilahok sa mga gawaing pansibiko sa bansa ay makapagbibigay ng magandang epekto sa lahat ng miyembro ng komunidad. Ibig sabihin, ang anumang magaganda at wastong pagkilos na isinasagawa ng bawat isa sa lipunan ay makapagsusulong
ng kabutihang panlahat. Nawa ay maging isa ka sa pagsasagawa nito upang mas mapatatag pa natin ang demokrasya sa ating bansa na nagsusulong ng kagalingan ng mga mamamayan. Our GCED highlight for this lesson is globalization and social justice. Sa araling ito, binigyan diin ang kahalagahan ng civil society sa pagsusulong ng interes at kabutihan ng mga kasapi nito. Isinaad din na ang civil society ay mahalagang bahagi ng lipunan upang labanan ang katiwalian, maibsan ang kahirapan at pangalagaan ang kapaligiran. Maliban sa mga impormasyong ito, mahalaga na ating maunawaan na kahit na hindi bahagi ng pamahalaan ng civil society, mahalaga ang kanilang bahaging ginagampanan sa pagsusulong ng kabutihan ng publiko. Sa ating bansa, may kita sa Local Government Code of the Philippines noong 1991 ang kahalagahan ng pagtataguyod ng civil society sa nasasakupan ng isang lokalidad. Itinuturing ng batas na ito na ang civil society ay mayroong aktibong bahagi sa pagsusulong ng serbisyong pampubliko, programang pangkabuhayan at pagpapaunlad ng katayuang panlipunan ng mga nasasakupan nito at sa pagbibigay tulong sa mga marginalized at vulnerable sectors ng lipunan. Isinasaad din ng batas na ito na 25% ng komposisyon ng Local Development Council ay kinakailangang magmula sa mga civil society. Ang probisyong ito ang nagagarantiya na ang mga maitatadhanang programa at patakaran ng lokal na pamahalaan ay hindi magdudulot ng diskriminasyon, ito ay inclusive at nagsusulong ng kabutihan ng mga taong maaapektuhan ng polisiya. Makikita natin dito na ang mga civil society ang espasyo para sa atin upang tayo ay aktibong lumahok sa proseso ng pamamahala sa ating bansa. Isa sa halimbawa ng non-government organizations na malaki ang maitutulong sa pagsusulong ng kabutihan sa lipunan ay ang Save the Children. Ang Save the Children ay isang pandaigdigang NGO na nagsusulong upang matamo ng mga bata ang edukasyon at serbisyong pangkulusugan at mapangalagaan ang mga batang at risk o nakakaranas ng karahasan. Sila ay aktibong tumutulong din sa pamahalaan upang bumuo ng mga patakaran, plano at maglaan ng sapat na pondo upang mapangalagaan ang karapatan ng mga bata, lalong-lalo na ang mga batang mula sa mahihirap na komunidad. Ang mga bata sa Pilipinas ang isa sa mga bansang tinutulungan ng Save the Children. Sa kasalukuyan, kanilang isinusulong sa Senado ang Inclusive Education Bill upang mabigyang garantiya na magtatamo ng edukasyon ang mga batang may kapansanan. Ayon sa kanilang datos na nakalap mula sa Philippine Health Insurance Corporation noong 2018, isa sa 7 bata or 5.1 milyong bata ang mayroong kapansanan sa Pilipinas. Ayon pa dito, ang kondisyon ng mga bata na may kapansanan ay pinalala ng pandemya dahil sa mga sumusunod. Pagdanas ng marginalization ng mga may disabilities dahil sa distance learning, kakulangan ng kasanayan ng mga magulang na magabayan ang kanilang anak sa ilalim ng distance learning at kakulangan ng kamalayan ng lipunan sa mga dinadanas na hamon ng mga batang mag-aaral na may kapansanan sa pagtatamasa ng kanilang karapatan sa edukasyon. Para kay Save the Children Philippine Basic Education Advisor, Shera May Paraan, ang pagsusulong ng inclusive education ng mga batang may kapansanan ay hindi lamang responsibilidad ng Department of Education. Kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng aktibong talakayan at dialogo sa pagitan ng pamahalaan, paaralan, pribadong sektor, health professionals at mga magulang lalong-lalo na sa local level upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga batang may kapansanan. Makikita natin sa puntong ito ang kahalagahan ng civil society sa pagsusulong ng mga batas na magbibigay ng isang sustainable na paraan upang maprotektahan ang kapakanan ng mga batang may kapansanan. Ang Red Cross ay isa ring halimbawa ng civil society na nagsusulong ng mga serbisyong medikal upang maprotektahan ang buhay at dignidad ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga mahihirap. Malaki ang naitutulong ng Red Cross sa pagtulong sa mga taong nasalanta ng kalamidad tulad ng bagyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng medical assistance, hot meals, kumot, hygiene kit at psychosocial support sa mga taong apektado nito. Ang Red Cross ay kilala rin sa pagtulong sa mga mamamayang nangangailangan ng ligtas, mura at sapat na dugo para sa mga nangangailangan nito. Nitong panahon ng pandemya, aktibo din ang Red Cross sa pagsasagawa ng swab test. Ayon sa kanilang datos,
Sila ay nakapagsagawa ng 2 million swab tests simula na magsimula ang pandemya noong 2020. Maliban dito, kilala rin ang Red Cross sa pagbibigay ng trainings sa mga empleyado mula sa pribado at publikong institusyon upang magsagawa ng first aid at CPR training upang magkaroon ng kasanayan sa pagliligtas ng buhay. Mapapansin natin na ang mga civil society na ito ay mahalagang institusyon ng ating lipunan sapagkat kanilang sinusulong ang karapatan at kapakanan ng bawat isa at naglalaan ng espasyo sa bawat mamamayan na aktibong makibahagi o tumulong sa mga gawain na makakapagpabuti sa ating lipunan. Ating tandaan na tayo ay mayroong kakayahan na maging aktibong miyembro ng ating lipunan sa pamamagitan ng pagbobolontaryo at pakikisangkot sa mga civil society. Ang pagpapabuti at pagpapaunlad ng bansa ay nakasalalay sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng mamamayan. Makabubuti kung tayo ay makikilahok sa iba't ibang gawaing pansibiko at sama-samang kikilos katuwang ang ating pamahalaan upang mapagtagumpayan ang anumang issue at hamon na kinakaharap ng ating bansa. Tandaan na anumang bagay ay mapagtatagumpayan kung mayroong pagtutulungan, pagkakaisa, at pagmamalasakit. Ganon din, mahalaga na ang ating isinusulong ay ang kabutihan ng nakararami at hindi ng iilan. Tandaan, maging mula sa lipunan, ang pagbabago ay nasa ating kamay.